Sa video na ito, susuriin natin ang 10 epektibong home remedies para sa sipon at lagnat na madaling ihanda at nakakatulong sa pagsuporta sa paggaling. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang sipon at lagnat ay mga karaniwang isyu sa kalusugan na maaaring makaapekto sa mga tao sa lahat ng edad, na kadalasang nagdudulot ng discomfort, pagkapagod, at panghihina. Bagamat mahalaga ang medikal na paggamot sa mga malalang kaso, ang mga sintomas ng banayad na sipon at lagnat ay kadalasang maaaring mapamahalaan sa bahay gamit ang simple at natural na mga lunas. Ang mga lunas sa bahay na ito ay ginagamit na sa loob ng maraming henerasyon at nakatuon sa pagpapagaan ng mga sintomas, pagpapalakas ng resistensya, at pagtulong sa katawan na gumaling ng natural. Ang paggamit ng mga lunas sa bahay ay hindi lamang maginhawa kundi banayad din sa katawan kapag ginamit ng tama. Ang mga sangkap tulad ng mga halamang gamot, pampalasa, mainit na likido, at pahinga ay maaaring gumanap ng mahalagang papel sa pagpapagaan ng baredong lalamunan, pagpapababa ng lagnat, at pagpapabuti ng pangkalahatang ginhawa. Sa video na ito, susuriin natin ang 10 epektibong lunas sa bahay para sa sipon at lagnat na madaling ihanda at nakakatulong sa pagsuporta sa paggaling. Una, warm fluids. Ang pag-inom ng warm fluids ay isa sa pinakasimple at pinakamabisang lunas para sa sipon at lagnat. Ang maligamgam na tubig, herbal tea, malinaw na sabaw ay nakakatulong na mapanatili ang hydrated ng katawan, na mahalaga sa panahon ng sakit. Ang lagnat ay maaaring magdulot ng dehydration dahil sa pagpapawis, habang ang sipon ay maaaring humantong sa pagkawala ng likido sa pamamagitan ng sipon. Ang warm fluids ay nakakatulong din na mapawi ang namamagang lalamunan, paluwagin ang plema sa mga daanan ng ilong, at gawing mas madali ang paghinga. Bukod pa rito, ang init ay maaaring magbigay ng ginhawa at makatulong na mag-relax ang katawan, na nagtataguyod ng pahinga at paggaling. Pangalawa, honey. Matagal nang pinahahalagahan ng honey dahil sa natural nitong mga katangiang nakapapawi. Ito ay lalong nakakatulong sa pag-alis ng ubo at pangangati ng lalamunan na dulot ng sipon. Binabalutan ng honey ang lalamunan, binabawasan ang pagkatuyo at pangangati, at maaaring makatulong na pakalmahin ang pag-ubo sa gabi, na nagbibigay daan para sa mas mahimbing na pagtulog. Naglalaman din ito ng mga natural na compound na sumusuporta sa sistema ng depensa ng katawan. Ang honey ay maaaring ihalo sa maligamgam na tubig o herbal tea para sa karagdagang ginhawa. Tandaan, hindi ito dapat ibigay sa mga napakaliit na bata. Pangatlo, ginger. Ang luya ay isang sikat na natural na lunas na kilala sa pampainit at nakapapawi nitong epekto. Maaari itong makatulong na mapawi ang pananakit ng lalamunan, mabawasan ang baredong lalamunan, at maibsan ang pagduduwal na minsan ay kaakibat ng lagnat. Ang tsaa ng luya, na gawa sa pamamagitan ng pagbababad ng sariwang luya sa mainit na tubig, ay karaniwang ginagamit kapag may sipon. Ang init ng tsaa ng luya ay maaaring magpapataas ng pagpapawis, na maaaring makatulong sa katawan na makontrol ang temperatura, habang nagbibigay din ng ginhawa at ginhawa mula sa mga pananakit ng katawan. Pang-apat, steam inhalation. Ang paglanghap ng singaw ay lalong kapaki-pakinabang para sa baredong ilong at discomfort ng sinus. Ang paglanghap ng maligamgam na singaw ay nakakatulong na paluwagin ang makapal na plema sa mga daanan ng ilong at daanan ng hangin, na ginagawang mas madali ang paghinga. Maaari nitong bawasan ang presyon sa ulo at mapawi ang sakit ng ulo na nauugnay sa sipon. Ang paglanghap ng singaw ay nagbibigay din ng moisture sa mga tuyong daanan ng ilong at maaaring makatulong na paginhawahin ang mga iritadong daanan ng hangin. Maraming tao ang nakakahanap ng nakaka-relax at nakakatulong na paraan na ito bago matulog. Panglima, pahinga at pagtulog. Ang pahinga ay isa sa pinakamahalagang lunas para sa parehong sipon at lagnat. Kapag ang katawan ay lumalaban sa isang impeksyon, kailangan ito ng karagdagang enerhiya upang suportahan ang tugon ng immune system. Ang sapat na pagtulog ay nagbibigay daan sa katawan na ayusin ang sarili nito at gumawa ng mga immune cell ng mas mahusay. Ang pisikal na aktibidad habang may sakit ay maaaring magpalala ng mga sintomas o magpahaba ng paggaling, kaya ang pagpapahinga ay nakakatulong na matiyak ang mas mabilis at mas maayos na proseso ng paggaling. Pang-anim, warm saltwater gargle.
Ang pagmumog gamit ang warm saltwater ay isang simpleng lunas para sa pananakit ng lalamunan. Ang saltwater ay nakakatulong na mabawasan ang pamamaga sa lalamunan, nagpapaluwag ng plema, at naghuhugas ng mga irritant. Ang lunas na ito ay maaaring magpagaan ng sakit habang lumulunok at magbigay ng pansamantalang ginhawa mula sa pangangati ng lalamunan na dulot ng pag-ubo o pagkatuyo. Ang pagmumog ay maaaring ulitin ng ilang beses sa isang araw para sa patuloy na ginhawa. Pang-7, Tulsi. Ang tulsi, na kilala rin bilang banal na basil, ay malawakang ginagamit sa tradisyonal na pangangalaga sa bahay para sa sipon at lagnat. Madalas itong inihahanda bilang tsaa sa pamamagitan ng pagpapakulo ng mga dahon sa tubig. Pinahahalagahan ng tulsi dahil sa epekto nito sa pagpapakalma at sa papel nito sa pagsuporta sa pangkalahatang kagalingan. Ang pag-inom ng maligamgam na tsaa ng tulsi ay maaaring makatulong na mapawi ang ubo, mabawasan ang baradong ilong, at magbigay ng ginhawa mula sa banayad na pananakit na may kaugnayan sa lagnat. Pang-8, turmeric milk. Ang gatas ng turmeric, na madalas na tinatawag na gininto ang gatas, ay isang tradisyonal na lunas na ginagamit upang maitaguyod ang ginhawa habang may sakit. Ang turmeric ay naglalaman ng mga natural na compound na sumusuporta sa tugon ng katawan sa impeksyon. Ang maligamgam na gatas na hinaluan ng kaunting turmeric ay makakatulong sa pagpapakalma ng lalamunan, pagpapaluwag, at pagsuporta sa mahimbing na pagtulog. Ang lunas na ito ay kadalasang ginagamit sa gabi upang matulungan ang katawan na gumaling habang nagpapahinga. Pang-9, proper hydration. Mahalaga ang pagpapanatili ng wastong hydration sa panahon ng sipon at lagnat. Ang tubig ay nakakatulong sa pag-regulate ng temperatura ng katawan, sumusuporta sa sirkulasyon, at tumutulong sa pag-alis ng mga dumi mula sa katawan. Kapag ang isang tao ay may lagnat, mas mabilis na nawawala ng likido ang katawan, kaya lalong mahalaga ang regular na pag-inom ng tubig. Nakakatulong din ang hydration na magpanipis ng plema, na ginagawang mas madali ang pag-alis ng baradong lalamunan at pag-alis ng ubo. Pang-10, magaan at masustansyang pagkain. Ang pagkain ng magaan at masustansyang pagkain ay makakatulong sa paggaling kapag nabawasan ang gana sa pagkain. Ang mga pagkain tulad ng prutas, gulay, sopas, at madaling matuno na pagkain ay nagbibigay ng mga bitamina, mineral, at enerhiya ng hindi labis na pinapabigat ang sistema ng pagtunaw. Ang mga pagkaing mayaman sa sustansya ay nakakatulong na palakasin ang immune system at bigyan ang katawan ng mga mapagkukunang kailangan nito upang gumaling. Ang mga maligamgam na pagkain ay maaari ring magbigay ng ginhawa at makatulong na paginhawahin ang lalamunan. Bilang conclusion, itinatampok ng 10 lunas sa bahay na ito kung paano ang simple at pang-araw-araw na sangkap at gawi ay maaaring gumanap ng isang suportadong papel sa pagpapagaan ng mga sintomas ng sipon at lagnat. Ang mainit na likido, pahinga, paglanghap ng singaw, pulot, luya, at iba pang natural na pamamaraan ay nakakatulong sa pagpapakalma ng lalamunan, pagbabawas ng discomfort, at pagsuporta sa natural na tugon ng immune system ng katawan. Bagamat hindi nito pinapalitan ng medikal na paggamot, ang mga lunas na ito ay maaaring gawing mas komportable ang paggaling at makatulong sa katawan na mabawi ang lakas ng mas mahusay. Sa pangkalahatan, ang paggamit ng mga lunas sa bahay ay naghihikayat ng isang banayad at holistic na diskarte sa pangangalaga sa sarili sa panahon ng mga maliliit na karamdaman. Ang pagbibigay pansin sa hydration, nutrisyon, at pahinga ay nagbibigay daan sa katawan na gumaling habang binabawasan ang hindi kinakailangang pagkapagod. Kung magpapatuloy o lumala ang mga sintomas, mahalaga ang propesyonal na medikal na payo, ngunit para sa mga banayad na kaso, ang mga napatunayang lunas na ito ay maaaring maging isang nakakaaliw at epektibong karagdagan sa pang-araw-araw na pangangalaga. Lagi nating tandaan, na ang kalusugan ay mahalaga sa ating katawan. At dito nagtatapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.